Meron daw bagong loan app na download sa Google Play Store na 0% interest. At pwede daw magpahiram ng 1,000 to 60,000 pesos sa karapat-dapat. Yung loan app na to ay yung tinatawag na si Light Credit. Medyo huli na ako sa balita guys Kaya in this video, bibigyan ko kayo ng no BS na first impression sa loan app na to. In this channel, we set right expectations about mga loan apps kung saan nauutangan natin ng pera. So for today's video, Light Credit po yung topic natin. I am sorry I have to say this disclaimer that this video is not sponsored po and it's based on my personal experience because dinownload ko po yung loan app na to para masubukan kung okay nga siya. Kasi sabi nila 0% interest lang. At higit sa lahat, hindi po daw ito 7 days. Mukhang promising. So yung loan app na to ay under po kay Prima Fintech Philippines Lending Corporation and of course, rehistrado sa SEC. Wait, wag nyo munang i-download mga best. Orin nyo muna yung video na to. Meron daw siyang 4.8 stars sa Google Play Store. Kaya pinuntahan ko yung mga nagbigay sa kanya ng 1 star. Wala pa naman ako nakitang nagre-reklamo sa amount na binapadala ng loan app na to. Kaya sinubukan ko siya guys. Promising siya ha. First of all, yung na-notice ko sa kanya is yung processing fee niya. Meron siyang ikakaltas, but 10% lang po mga best. Kaya sa Cashbee, tumabi ka na. Pagkatapos kong ibigay yung lahat ng information na kailangan niya sa akin, lumabas yung kanyang offer, 1,000 up to 8,000. Siyempre, huwag kang mag-expect na kaagad kang pauutangin ng 60,000 pesos nung first time mo, ano? Yung magiging offer niya, of course, is based on the information that you provide. And we will get to that later. So, yung offer na lumabas sa akin is 1,000. Meron akong choice from 1,000 to 8,000, multiples of 1,000 po. And 91 days repayment daw. Processing fee muna tayo. For example, dito sa 2,000 na hihiramin mo sa kanya, yung ikakaltas niya ay 200 pesos. That's 10%. Yung hihiramin mo naman ay 8,000 pesos. Yung ikakaltas niya is 800 pesos. So, yung matatanggap is 7,200. That's still 10%. At kung 1,000 pesos naman, yung ikakaltas niya ay 100. Considering the risk factors, yan po yung purpose ng processing fee. 10% is reasonable na. Di tulad ni Cashbee, na 35%, nasa 1,000 mong hihiramin, yung ibibigay ni Cashbee sa'yo is 350. For me, I'm not saying it works for everybody, but for me, okay na to siya. Okay na to. So, moving on sa pagbabayad, guys, totoong hindi po siya 7 days. Because, for example, sa loan na 8,000 pesos, yung babayaran mo, total na mababayaran mo is 8,185. And nakaspread po siya sa 7 payments. Siyempre, yung first payment medyo malaki, pero yung first payment ay hindi naman tulad ng ibang loan apps na sobrang bigat, ano? Yung first payment, for example, sa 8,000 is 4,502. This is 7 days, unfortunately, pero hindi siya tulad ng ibang loan apps. So, bali, installment siya kasi after another 7 days, yung babayaran mo is 2,456 and then 573, 164. Tingnan nyo na lang yung table natin. Para naman kung 2,000. So, 2,000 yung uutangin mo, yung matatanggap mo 1,800, yung mababayaran mo after the loan period is 2,047. So, kung i-accept mo to, yung babayaran mo after 7 days is kalahati lang, 1,126. At pagkatapos, after another 7 days, 615 and 144 and so on. Tingnan mo na lang yung table. Kung 1,000 naman yung hihiramin, syempre, yung babayaran mo after 7 days is yung kalahati, 564, then magiging 08, then magiging 72, then magiging 21. So, kung naiintindihan mo to, desidido siya, pasok siya sa budget mo, this is reasonable considering that it's a no collateral loan app. Of course, huwag nyong i-take yung ganitong offer unless naiintindihan nyo kung ano ba yung meron, ano bang pinapasok nyo, ano bang mga information yung hihingin niya sa'yo. So, kung talagang desidido kang maglo-loan ka dito, ano ba yung kailangan? So guys, since ito, yung loan app na to ay hihingi po ng permission na ma-access yung contact list, hindi naman siya katulad sa ibang mga loan apps na grabe talaga ka-invasive, no? Pero ito kasi, sisilip pa rin siya sa mga installed applications na nasa phone mo, hihingi pa rin siya ng permission sa camera, alam nyo na yan, tsaka sa geolocation. So, kung sana siyang i-download dito at dito siya subukan, loan apps lang po talaga yung meron dito. Yung mga bank information ko, lahat-lahat, yung mga Facebook ko, wala po dito. Pero for some reason, guys, updated naman yung Android na andito, hindi siya lumalabas sa Google Play. So, if you have a phone like this Xiaomi Redmi 1
A, baka hindi nyo mahanap si Light Credit dito. So I didn't want to, dito ko siya dinownload sa main phone ko. Anyway, so ano po ba yung mga IDs na hihingin ni Light Credit? Mga IDs SSS, Postal, Driver's License, GSIS, PRC, National ID, UMID, Passport, PhilHealth, Voter's ID is not recommended. TIN is also not recommended. Mas mabuting meron kayo doon sa mga recommended niyang mga IDs. So, pagkatapos yung i-download yung loan app, syempre, hihingi po siya ng iba't ibang permission sa yung mga binanggit ko na kanina. And kung payag ka, mag-a-agree ka doon. Alam niyo na yan. Kung gusto mo patuloy, i-click mo yung continue applying for loan. And then confirm. And then confirm. So, ang dami niyang hinihinging mga permission. Kaya nga guys, nakakasad kasi wala siya sa Google Play Store kung dito ko siya hinanap. So, yun nga yung maximum credit amount daw is 60,000 pesos, 91 to 365 days. Maximum APR is 34.675. Daily interest daw is 0.095. Kita nyo naman sa table natin kanina. So, click apply now at hihingin niya po yung phone number at i-click mo yung get OTP para makuha mo yung OTP at saka i-click mo I have read and agreed to the privacy policy saka mo i-click yung login. ID mo na kagad yung hihingin niya and pinakita ko naman sa inyo kung anong mga IDs na tinatanggap niya, di ba? At ilalagay mo po yung ID at ilalagay mo po yung ID number tapos pipicturean mo yung ID mo. Si-selfie ka kasama ng ID mo and then ilalagay mo yung first name, middle name is optional, last name, gender, birth date, yung mga yan, isupply mo lang po mga best yung mga information na hinihingi niya. Optional lang po yung Facebook. At tinatanong niya kung nasa Pilipinas ka ba daw o hindi. So sa mga wala sa Philippines po at nag-try ng loan app na to, paki-comment sa baba kung na-approve kayo sa loan app na to kung sinabi niyo wala kayo sa Philippines at the moment. Click yung next. At pagkatapos nun ay work information na rin yung hihingin niya. Pwede kang maglagay ng self-employed or freelance. At 2 contacts lang po yung hihingin niya. So, kaya hihingi po siya ng access sa phone book kasi para mas madali daw na piliin mo yung contacts dun sa phone book. Pero ingat pa rin mga best ha. Pagkatapos doon ay magkiklik ka ng next. Yun, yung mga iba't ibang withdrawal channels pala na tinatanggap niya ay Bank, MU Willier, RD Pawnshop, GCash, GrabPay, tsaka PayMaya. And this time, binigay ko na po yung GCash ko. Yun nga, lumabas yung kanyang offer sa akin. Since first time ko nag-register dito, 1,000 to 8,000 po yung pinapili sa akin. Takot ako guys na 8,000 yung maibigay. So, pinili ko lang yung 2,000. And buti na lang ako po ay na-approve. Information of everyone, yung ginamit ko po is yung SSS ID ko, kung saan maiden name ko po yung andon. Hindi ko po binigay yung aking driver's license, yung married name ko yung nasa front, may address. Kasi sabi ko nga, dito ko siya in-install sa main phone ko. Kaya yung binigay ko is SSS ko, na inosente pa yung picture ko doon. Pero guys, maghingi po siya ng facial verification bago mo isubmit yung loan doon sa baba. Kasi kailangan mong turn left, turn right, mag-blink ganon. At na-approve naman ako guys. Of course, it depends on mga risk assessment nila and mga information na pinoprovide nyo. Hindi naman ako nagsinungaling nung binigay ko yung SSS ko kasi totoong ID ko naman yan eh. Ayaw ko lang ibigay sa kanila yung aking married name. Pumasok naman guys sa GCash ko. Ito po yung experience ko sa kay Light Credit. And pagkatapos po guys, yung ginawa ko is binayaran ko lang siya at in-uninstall ko siya. Again, pag gumagamit po ng loan apps, ingat lang po at hindi ko po sinasabi sa inyo na kayo'y umutang sa loan app na to. Dapat pa rin po pinag-aaralan yung loan terms, yung loan agreement, yung privacy policy nila. Hindihin po natin na yung loan ay isa pong responsibilidad, hindi po siya free money. Kaya kung ayaw nyo ng sakit ng ulo, only borrow what you can repay. I hope meron kayo natutunan sa video na to guys and I will see you on my next vlog.